Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon ng Diyos na mabuhay muli, anong buhay ang pipiliin mo? If you would be born again, what kind of life will you choose? Ganda pong tanong yan, no? Magandang pagmunihan. Baka yung iba sa inyo pipiliin na, sa susunod na buhay, Father, gusto ko maging mas mayaman. Baka yung mga iba sa inyo sasabihin, Father, sa susunod na buhay, single na lang ako, ayaw ko na mag-asawa. Natuto na ako. Baka yung iba sasabihin, Father, sa susunod na buhay, magiging mas matalino na ako, magiging mas wiser na ako. I will live a healthy lifestyle para hindi na ako magkasakit. Ang mabuting balita, hindi po natin kailangan mamatay para tayo muling mabuhay. Ngayon pa lang, tayo'y inaanyayahan na mabuhay muli ni Kristo. As Jesus said in the gospel, unless you are born again from above, you will never see the kingdom of God. Kapag sinilang tayo sa mundo, wala tayong kontrol dito. Hindi natin mapipili kanino, sino, saan tayo ipapanganak. Di po ba? Pero ang mabuhay muli, to be born again, is our own choice. Madalas, iniisip natin ang pagiging born again ay pagsama sa isang sekta o religion. Pero ang pagsilang muli o pagiging born again ay nanggagaling po kay Kristo mismo. At baka hindi niyo po alam ito. Kahit na Katoliko ka, pwede kang maging born again. Opo, dahil anong ibig sabihin ng pagiging born again? Ito'y pagsilang muli sa ating mga kaluluwa. Remember that. To be born again means a spiritual rebirth. Ang pagiging born again ay hindi po paglipat sa ibang grupo, sa ibang sekta, sa ibang religion. Ang pagiging born again ay pagkakaroon ng bagong buhay na binigay ng Diyos sa puso ng tao. At aminin natin, marami sa atin kailangan mag-born again. Marami kasi sa atin hindi talaga buhay na buhay sa buhay na ito. Let us admit that a lot of us are living but we are not fully alive. Iba yung buhay sa buhay na buhay. Di po ba? Tignan niyo yung mga katabi niyo. Di ba buhay yan? Pero ang tanong, buhay na buhay ba siya? At kapag hindi ka buhay na buhay, pagod na pagod ka at unti-unti kang namamatay. Dahil ang mga hindi buhay na buhay, nagdurusa sa loob. At ang mas masakit, kapag hindi ka buhay na buhay, nakakasakit ka, nakakapatay ka ng iba. Amen? Halimbawa po, kapag ang isang pintor o artist tumigil po sa pagpipinta, sa paggawa ng mga obra maestra, hindi lang po nasasayang yung talento niya. Nagiging kritiko pa siya sa gawa ng iba. Di po ba? Bakit? Kasi hindi niya nailalabas yung galing na nasa loob niya. Dahil frustrated yung artist, kaya pinoprostrate niya, sinisira niya yung loob ng ibang artist. Di po ba? Ang taong ayaw magmahal, hindi lang po siya malungkot. Nagiging bitter pa siya. Kapag may nakikita siya mga nagmamahalan, mag-irog, magkukunot na yung kilay niya, naiinis. Bakit? Inggit. Di po ba? Kasi walang kalabing-labing. Kasi yung taong mag-isa, walang minamahal. Gusto niyang ibahagi sa iba yung lungkot, yung hirap na kanyang nararamdaman. Kapag ang isang magulang pagod, sugatan, hindi masaya, minsan hindi niya namamalayan. Napapasa niya yung sakit ng loob niya, yung pagod niya sa kanyang mga anak. Kaya nasisigawan niya, imbis na lambingan niya, galit ang lumalabas. Imbis na unawain yung kanyang mga anak, paninisi ang naririnig. Kapag ang isang leader, isang politiko, isang namumuno, walang malasakit sa bayan. Hindi lang siya nagiging corrupt, siya po ay nakakasira ng kinabukasan ng ibang tao.
Bakit? Kasi wala nang buhay na konsensya sa loob niya. Kapatid, kapag hindi buhay na buhay ang iyong loob, may namamatay sa iyo at sa paligid mo. Ang pagmamahal nawawala, ang pag-asa nawawala, ang kabutihan nawawala. Kaya napakahalaga po ng paanyaya ng ating Panginoon. Kailangan nating muling mabuhay. To be born again is really needed. We need to be born again, to be fully alive. At ito po ang tanong, how can we be born again? Paano tayo mabubuhay muli? Ang clue ay nandyan na po mismo sa salitang born. Spell born, 4 po letra, B-O-R-N. Ano pong ibig sabihin yan? First letter, letter B, bagong puso. Kayo nga po, bagong puso. Kapatid, hindi sapat na magbago ang panlabas mo. Ang mas mahalaga, mag-umpisa ang pagbabago sa loob mo, sa puso mo. Kasi kahit na magpalit ka ng religion, magsimba ka araw-araw, kabisado mo ang Biblia, kung parehas pa rin ang puso mo, hindi ka born again. Hindi ka sinilang muli. Kung babasahin niyo po ang sabi ng Diyos sa libro ni Propeta Ezekiel, God said, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Pansin niyo po, hindi po sinabi ng Diyos na, I will give you a new religion. Hindi sinabi ng Diyos na, I will give you a new schedule. Hindi sinabi ng Diyos, I will give you a new look, a new wardrobe, a new clothes, new money. Sinabi niya, a new heart and put a new spirit. Kapag born again ka, mabuti ang ninanais ng puso mo at iniiwasan mo na ang masama. Amen? Alam mong born again ka na kapag hinahanap mo, ninanais mo ang salita ng Diyos. Kung paano po ang isang sanggol, di ba? Kapapanganak pa lang po ng isang bata. Pag umiiyak, anong gusto ng bata? Gatas. Di po ba? Ganyan din po ang ninanais ng isang taong born again. Ang inaasam niya, ang hinahanap niya, ang gutom, ang uhaw ng kanyang puso ay ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. Amen? Mag-ingat kayo. Kapag nakikinig kayo sa mga reading, sa salita ng Diyos, inaantok ka, naiinip ka, hindi ka mapakali. Ang ibig sabihin yan, luma na ang puso mo. May namamatay sa iyong loob. Kasi kung bago sinilang muli ang iyong loob, ang iyong puso, kapag naririnig mo ang salita ng Diyos, nagkakagana ka, lumalakas ka, excited ka. Amen? Mga kapatid, baka kaya hindi ka masaya kasi luma pa rin ang puso mo. Baka kaya hindi ka mapalagay kasi puno ng galit, sakit ng loob at takot ang puso mo. Pero ngayon tayo inaanyayahan ng Diyos. Baguhin ang ating mga puso para magbago ang ating buhay. Sinong magbibigay ng bagong puso? Hindi ikaw, hindi ang asawa mo, hindi ang trabaho mo, hindi ang gobyerno. Tanging ang Diyos lang. Amen? But the second letter, letter O in born is obedient life. Kayo nga po, obedient life. Mga kapatid, ang pagiging born again ay hindi lang po pagbabago ng puso. Kailangan bagong direksyon din ng ating buhay. At ang direksyon ay ang pagsunod ng Diyos. At ano pong direksyon ng ating buhay, malalaman natin yan kung tayo susunod sa Diyos. Kung maalala nyo, nagdadasal si Jesus sa hardin ng Getsemani. Ano ang pakiusap niya sa Ama? Not my will, but your will be done. Hindi ka pa nabuhay muli kung wala kang ibang sinusundan kung hindi ang iyong kagustuhan. Alam mo, nagbago ka na buhay ka na kapag lahat ng ginagawa mo ay nakaayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen?
Yan po ang puso ng pagiging born again. Hindi na sarili ang sinusundan kung hindi ang Diyos. Oo, mahirap po ang pagiging obedient sa Diyos. Oo, mahirap po ang pagiging obedient sa Diyos. Kasi meron tayong kayabangan eh. Ayaw natin masaktan, gusto natin ang madaling buhay. Pero tandaan niyo po ito, ang pagsunod sa Diyos, minsan masakit, pero palaging may mabuting bunga. Hindi ibig sabihin madali ang iyong buhay ngayon na meron niyang mabuting bunga. Tanong ko po sa inyo, anong mas gusto niyong buhay? Mabungang buhay o madaling buhay? Kung madaling buhay ang gusto mo, walang bunga yan. Kung gusto mong mabungang buhay, humanda ka sumunod kahit na mahirap. Amen? Third letter, letter R, means renewed mind. Kayo nga po, renewed mind. Mga kapatid, hindi lang po nakikita ang bagong buhay sa pamagitan ng bagong puso, and din ay nakikita sa pagbabago ng isip. Kahit na mabait ang puso mo, kung mali naman ang iniisip mo, mapapariwara ka. Magiging mali ang direksyon ng iyong buhay. Kaya sabi po ni San Pablo sa atin, tandaan nyo, be transformed by the renewal of your mind. Nagbabago ang ating buhay sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Hindi po sinabi ni San Pablo na change your situation or change your appearance. Ang sabi niya, baguhin ang isip at magbabago ang buhay. Ang labanan talaga ng buhay, nagsisimula sa isip. Amen? Kahit na malinis, maganda ang bahay mo, kung magulo naman ang iyong isip, ano mangyayari? Magiging magulo at pangit ang kapaligiran mo. Amen? Kaya bago ka sumuko, mag-isip ka ng mabuti. Bago ka magalit, magpasalamat ka muna sa Diyos. Bago ka magkasala, alalahanin mo, tandaan mo kung gaano naging napakabuti ng Diyos sa iyo, sobra-sobra. Kapatid, bakit kaya tayo palagi napapagod? Hindi kaya dahil nagiging magulo ang iyong isip. Kapag magulong yung isip, marami kang iniisip. Pag marami kang iniisip, diyan nanghihina ang pangangatawan mo. Amen? Palitan mo ang iyong pag-iisip, makikita mo magbabago at gaganda ang buhay mo. Amen? Last letter, letter N in born, new life in Christ. Kayo nga po, new life in Christ. Mga kapatid, ang pagiging born again ay pagkakaroon ng bagong buhay mismo. At sabi po ni San Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. Magbabago lang buong buo ang buhay mo kung ikaw ay nakaugnay, nananatili, pinapapasok mo si Kristo sa buhay mo. Amen? Hindi sinabi ni San Pablo na mag-i-improve ang buhay mo. Hindi sinabi ni San Pablo magiging mas mabuti ang buhay mo, mas magiging okay ang buhay mo. Sabi niya, buong buo, bagong-bago. Kaya po tatanungin ko, gusto niyo po ba yung sasakyan, bago yung pintura pero luma yung pong makina? Ayaw niyo, no? Pag binentahan ka na sasakyan, pagkaganda-ganda, pagkalinis-inis, pagkabukas mo, puno ng daga, babalik niyo po yung sasakyan na yon? Hindi po ba? Ganyan ang nangyayari marami sa atin. Mukhang mabait. Pag nasa loob ng simbahan, mukhang santo. Pero buksan mo ang loob, ganun pa rin. Masama pa rin. Baluktot pa rin. Amen? Pag nagbago ang iyong pagkatao, meron kang pagnanais na ma-share mo ang iyong pananampalataya sa iba. Alam na alam mo, nagbago na ang tao kasi iba na yung pananalita niya, iba na yung kanyang ginagawa, yung kanyang kilos, yung kanyang pag-uugali. New life in Christ. We can only be renewed through Christ. Mga kapatid, nakakalungkot po kung kayo po ay tumitingin sa balita, napakaraming karanasan, napupuno ang mundo natin ng kamatayan. Maraming namamatay sa gera, maraming namamatay sa drugs,
Maraming pinapatay dahil sa krimen. Hindi rin natin naririnig pero marami din namamatay, pinapatay dahil sa abortion. Maraming namamatay dahil sa gutom, sa kahirapan. Meron din namamatay dahil sa sakit. Pero sa gitna ng mga kamatayan at kadiliman, kalungkutan at kasamaan na ito, tayo'y inaanyayahan ngayon ng Diyos. Maging liwanag ng mundo. Paano? Nag-uumpisa yan kung tayo'y sisilang muli. To be born again is a choice. The question is, do you want it? Kung gugustuhin mo, maibibigay sa iyo ng Diyos. At kung ikaw ay maisisilang muli, makikita mo ang iyong buhay magiging payapa at mas pinagpala ngayon at magpakailanman. Amen.